Idol, nakakapayat ba ang cycling? Nakakapayat calorie deficit? Bale, nangyari kasi kung nakita nyo nagsa-cycling ako ngayon, nag-workout muna ako. After ko mag-workout, nag-stretching ako. After ko nag-stretching, nag-backwards walk ako sa manual treadmill tsaka front walk. Tig 12 minutes, tas 12 minutes sa bike. Para binaburn ko yung stored fat. Para maging rip. Para pag kumain kami ngayon ni Mrs. kahit maka 2 cups rice ako or 3, diretso sa muscle, bigla akong lulobo. Kasi 8% body fat ako. Pero kung 15% body fat ako pataas, ang kakainin ko is pag nagutom na lang ako and high in protein, minimal carbs and halos walang fat. Para hindi ako mag-gain ng weight, ayaw muna natin. Kailangan mag-ano muna tayo, ketosis muna, burn fat. 'Di ba? Saka naman na yung muscles gain. Mas complicated, pero pwede yun, lean bulk tawag doon. Pag ganun, tataasan mo yung protein, tas carbs during workout for performance. Anyways, pagdating sa bike, makakatulong din naman siya after workout or kung pasok sa schedule mo. Tama kayo, mali ako, I'm not your doctor, do what works for you. Ang cycling o stationary bike, nakaka-burn ng siguro in 1 hour, 20 calories to 100 calories. Ang isang cup ng rice, 80 calories up to 200 calories, depende kung may mantika o may sahog o wala. So, calorie deficit lang talaga kung ano yung pumapasok sa bunganga natin, sa ating mouth. Yun yung magde-decide kung papayat tayo, magme-maintain or mag-gain ng weight. Tapos itong mga to, tool siya, nakakatulong siya, pero calorie deficit doon. Yung mga cycling, therapeutic siya, good for blood circulation, clears the mind, yung mga ganyan.